For today's video ay nanguha po pala kami ng bagungon at suso. Hala, sabak sa putikan ang mga taga-bundok. Umagang-umaga nga ho ay nagpunta na kami sa palaisdaan at kami nga ho ay maghahanap ng bagungon. Ayan at naglalakad na po kami dyan. Gandang-ganda nga ho kami sa tanawin habang naglalakad, pati po simoy ng hangin ay ang sarap lang hapin. At habang naglalakad po kami ay minadaanan po kaming baka na nakatali sa daan. Abay, nangahabol ho. Sabi nung aking asawa ay wag daw ho akong matakot. Abay, maya-maya ay takbo rin naman siya ay. Eto nga po at nagpatuloy lang ho kami sa paglalakad at medyo may kalayuan ho yung aming napuntahan. Nakakita nga rin ho pala ako sa daan na ring apatot, yung sinusuot po sa paa, charot. Yang halamang gamot po yaan, sinusuot sa paa. Maya-maya nga ho ay napagod na ang mga person. E di nagpahinga ho muna kami ng kauntian. Kakoy, kung alam ko lang na ganari kalayo ay nag-ulam na lang sana ako ng sardinas. Tinamad. Ay ari ho kasing aking tatay at yung asawa ko ay parang naglilihi sa bagungon. Gusto daw ho nilang ulamin sa tanghalian ay gayon. Ay di panghanap ang mga taga-bundok sa kung saan. Maya-maya ho ay nakarating na kami din sa may bandang dulo-dulo noong palaan. Tas ay may nakita ho kaming dalawang mama. Adi kami ho ay nagtanong kung saan kami pwedeng makakuha ng bagungon. Ay itinuro ho kami doon sa may bandang dulo at hindi daw ho pwedeng kuhaan yung ibang palaisdaan at bagong hulog pa daw ho ng similya. Adi kami ho ay humayo na at lumusong na din sa putikan. At nagsimula na ho kaming maghanap ng bagungon. Ayan, ang lalim ho ng putik ay. At hindi pa nga ho nagtatagal ay madami na nakuha itong aking asawa saka si Papa. Abay, parang mga gutom na eh. Kaya lang ho ay mas marami ho kaming nakukuha na suso kaysa bagungon. Gawa ng nakuha na rin ho siguro ng iba. At yaang bagungon ho ay paboritong ulam dito sa probinsya. Tas ay libre mo pang makukuha sa mga palaisdaan. Yung iba ho ay nangunguha ng ganire bukod sa pang-ulam ay binebenta rin ho nila. Kahit nga ho maputik ay nakaka-enjoy pa rin naman ho. Pinag-uusapan nga rin ho namin dyan habang kami nangunguha kung ano hong luto ang gagawin namin dyan. Ay ang gusto ho ni Papa saka nung aking asawa ay gagataan daw ho. Tas ay sasamahan ng talbos ng sili saka malunggay. Ay kakoy, hala sige tirahin natin. Parang magkukumpare lang. At eto na nga po ang mga pinanguha nating mga suso at bagungon. Medyo nakarami na ho kami dyan, kaya naman nag-decide na ho kaming umuwi. Ay di por dalakad na naman nga ho ang mga taga-bundok na mga person. Nang hinaw nga ho pala muna kami saglit din eh. Tas ay dumaan po muna kami dito sa kalapit na palaisdaan din ho yata ito na wala lang hong tubig. At nag-akit pa nga ho magluksong baka aring si Jade. At habang nasa daan ho kami pa uwi, nakakita ho kami ng ganiri. Hindi ko ho alam kung anong tawag nito dito sa Quezon. Pero ang tawag daw ho kila Papa sa Bicol ay kurumbot. Ay ari pong ganiri ay paborito kong kain-kainin sa daan nung ako'y bata pa. Tamis-asim po ang lasa niyan. At ari naman ho si Jade ay nadinig na pala sa katabi ng bakang humabol sa amin kanina. Abay, gusto pa yatang gawing pet. Dumaan nga rin ho pala kami din sa bilihan ng mais at medyo nakakagutom na rin ho, aba. At pagdating na ho sa bahay ay pinitiwan na nga po agad ni Papa itong mga suso at bagungon para daw ho hindi mahirap sipsipin pagkaluto. Sa mga hindi po nakakaalam, ganito nga po pala ang itsura ng bagungon. Tas ito naman po ang suso. Tas ito naman po yung Papa kong pogi. Pagkatapos hong pitiwan ni Papa aring ating mga bagungon at suso ay hinugasan ko na rin ho kaagad. Nanguha na rin ho pala si Papa ng talbos ng sili din sa tagiliran ng bahay. Tas ay nanguha na rin ho siya ng niyog na ipanggagata. Ari naman hong asawa ko ang kumuha ng malunggay at mataas ho, hindi ko abot. Maya-maya ho ay nagkayod na rin ho siya ng niyog with backup dancers pa. Naggayat na rin ho ako dito ng mga samya na gagamitin sa pagluluto tulad ho niyang bawang, sibuyas, sili at luya. At ito na nga po tayo magigisa na. Inuna ko na hong ilagay itong luya. Hinalo-halo hanggang sa maging brownish ang kulay at pagkatapos po ay isinunod ko na po itong bawang at sibuyas. Tapos ay inilagay ko na rin ho aring sili. Maya-maya ho ay ayan inilagay na rin natin aring mga suso at bagungon. Tapos ay hinalo-halo na naman. Inilagay na rin ho natin itong pangalawang gata. Tapos ay naglagay na rin ho tayo dyan ng tanglad para mabango. At iintayin na nga lang ho muna natin ang kumulo. At pagkakulo nga ho ay pinahalo ko muna din sa aking asawa. At dahil nagtubig ho ay binawasan lang ho niya yan ng kaunting tubig. Maya-maya ho ay inilagay ko na ho yung unang gata o yung tinatawag na kakang gata. Tapos ay naglagay na rin ho tayo ng pampalasang sangkap tulad ng asin at paminta. At nung kumulo na ho ulit ay inilagay ko na ho aring talbos
sili. Tapos ay minekos-mekos muna ho natin ng kauntian. Maya-maya ay isinunod na natin ang dahon ng malunggay. Tapos ay iya ay mekos-mekos laang ho ulit. At pagkatapos ho ng 1,000 taon ay naluto na din. Tagal. Eto na po ang ating ginataan na pinaghalong bagungon at suso. Binigyan ko na nga rin po dyan ng kapatid ko ng pangulam nila. At eto na nga ho ang pinakahihintay. Kainan na. Salamat sa Diyos sa biyaya sa araw-araw. Abay, ulam na ho namin ito hanggang hapunan. Ay di, malaki ho ang aming natipid at nakuha lang naman ho namin arin ng libre. Paano po, hanggang dito na lang po. Salamat sa inyong panonood. Bye-bye, paalam, babush!